ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimalwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga biyan sa Huwebes, Mayo 8 tuig 2025. Sa kinaandan ako ang inyo alagad Marian Grace Ereniaca. And welcome mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Good afternoon sa ating mga kauturan. Naka-lunch na kamo no, nakapanyaga na. I hope no, yara ka mo sa maayong nga kahimtangan. Despite sino nga mainit na udto. Mga biyan, antes kita magapatpat sa mga balita lokal, no? So kung hapon, ilabi na no sa update sa aton man nga eleksyon, magakuha kita na yung mga biyan sa pinaka-latest nga weather update. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya, si Ma'am Lenore Silvestre ang Pag-asa, Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Mayang hapon man sa kanan. Amay ning ating latest weather update para sa tubo nga adlaw. Thursday, May 8, 2025. As of 8 a.m. po ginang-aga, ginamanader natin ng LPA. Ara sa may kalayuan 75 km northwest of San Jose Occidental, Mindoro. Ang ini nga LPA has unlikely chance na mag-develop into tropical depression sa possible nga mag-dissipate within the next 24 hours. Then, Easterlies naman nag-aptag sa sinabiling nga bayad ng pusod. Hindi naman sa Western Visayas, nang-experiensya kita sa magaluman kalangitan may mga scattered na pag-ulan sa ngalas ng pag-up sa lahat ng LPA. Mahina ito pagkakasalan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na maghahalin sa direksyon southwest to southeast na magadala sa Makanoy tugtog makasarang ng pagpalit ng ating sakagatan. Forecast temperature natin generally 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:29 a.m. pag magutunod din 6:03 p.m. karon sa hapon. Pag ang ating forecasted maximum heat index aras may 40 degrees Celsius. Pag amoy niya ang ating latest weather update, halin dito sa may Iloilo Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madam. Salamat. Ma'am Lenore, sa gihapon ara pa sa sunod sa PAR ining low pressure area nga atong ginabantayan kag ini bala ma'am no may direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Yes ma'am, sa sulod pa rin sa atong Philippine Area of Responsibility kag ang ating weather system nga mag-affect sa may Western Visayas is LPA ma'am.
Mhm. And lauman ba na naton nga tik karon sa or subong nga hapon o kung karon sa gabi mangin may inulanon diri sa aton sa Western Visayas. Yes, ma'am. Mhm. Ma'am Lenore, you mentioned 40 degrees Celsius ang aton nga forecasted heat index na labot na naton bala ini ma'am? Yes, ma'am. Actually, nalabawan naman na natin ng kani. Sa kagina nga alas 12, naka-record kita sa 42 degrees Celsius. Amo na ang pinakamataas natin ngayon na record so far. Mhm. And sa mga kauturan nato Ma'am Lenore no nagahulat no sa nga advisory man sa pag-asa ano ba lang lauman naton nga weather sa mga masulod nga inadlaw especially sa adlaw no sang aton man nga eleksyon. Generally, pero weather man kita, para like, start lang natin sa hapon, sa kapilan na mainulanin. Oh. Most likely. Mhm. Lastly Ma'am Lenore ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Mag-stock sa mga lightweight, light colored clothing, mag-inom sa madami mga tubig, magdala sa payong, panangga sa init, amalanan. Okay. With this Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat. Thank you, Wanzo. There you have it mga biyano si Ma'am Lenore Silvestre ang aton nga weather observer sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Pilipinas. So mga biyano, ang forecasted naton nga maximum heat index subong yang Webes yara lang sa 40 degrees Celsius pero according kay Ma'am Lenore no nalapawan naton ini as of 1 PM or kaina alas 12 nakabalhag kita sa 42 degrees Celsius. So may chance no nga magtaas pa o magnubo no ang aton nga heat index kay kung kaisa no ma-record naton ini between 2 to 3 PM. Nag-LPA mga biyano ang nag-apekto sa panahon diri sa aton sa Western Visayas. Ganino sa mga kauturan naton every time nga magwa ka mo sa inyo nga balay, make sure nga no nagadala sa payo o sa inyong mandira nga jacket or any protection no kontra init o kon ulan. Subong nga panahon mga biyano mabudlay gid ya magkasakit. No, kung masakit ikaw ka ubra sino sa mga kauturan naton nga ti ang source of income no ang maka-duty ang ilang ubra much better gid no nga malayo kita sa anuman nga masakit. Oras sa Radyo Pilipinas, last 10 or alauna 10 sa hapon. Sa aton mga beng nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal, istoryahan naton mga benong update sa probinsya sang Capiz. Di na no ang aton nga Comelec. Nagpila no ang registered voters naton para sa piniliay sa Mayo 12. Kag-istoryahan taman mga biyan subong nga hapon or makaupod naton no diri sa aton nga pagpangalagad ang aton nga Project Development Officer 3 Service Resiliency Program ang focal no sa Disaster Response Management Division sang DSWD6 si Ma'am Joy Ann Kathleen Salbibia. Magakuha kita mga biyan sang update sa pagpatuman sang aton nga Project Lawa o kon Local Adaptation to Water Access kag Project Bini o kon Breaking Insufficiency for Nutritious Harvest for the Impoverished. So this time mga biyan magakuha kita na isang report sa aton nga Capiz Beat Reporter. Baluon tanong how ready na ang aton nga Comelec nga number of registered voters para sa May 12 nga midterm elections. Agon mga beno magadulong sa sininga balita si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hopi. Yes, yan, more than 500,000 no ang registered voter sa probinsya sang Capiz. So suno sa Commission on Elections Capiz,
yara sa 539,459 ka mga botante ang rehistrado sa bilog nga probinsya sang Capiz sandig ina no sa pinakaulihi nga datos sang Commission on Elections. So sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Salud Milagros Villanueva, siya ang Provincial Election Supervisor. Ang Capiz may ara sang 473 ka barangay kag 468 ka voting centers samtang 3,185 naman yan ang established nga precinct no sa probinsya kag 773 ka clustered precinct. And because of that no yan suno kay Attorney Salud no 773 ang clustered precinct, so that means no na 773 man ang ACM o kon ang automated counting machine. So sa first district yan amo ini no ang may pinakamadamo nga registered voters kung sa diin nabilong ining Rojas City. So ang Rojas City ang may pinakamadamo nga botante sa una nga distrito sang Capiz nga naglabot no sa 112,738 ka botante. Samtang sa segundo distrito naman ang may pinakamadamo diri no nga botante ining Banwasang Tapas nga may 37,000. Ginsundan ini no sang Tumaraw nga may masobra 32,000 kag Mambusaw naman nga may masobra 28,000. So yan no suno kay Attorney Salud, ready na a week before the May 12 midterm elections, ready na ya ang Commission on Elections sa probinsya sang Antique. Yari pala no pamatian ta si Attorney Salud Villanueva ang Provincial Election Supervisor. Well, super, handang-handa na in the sense that right now we are undergoing yung lahat ng presinto natin nag-undergo yung mga makina ng final testing and sealing. So, we are currently monitoring kung ano yung mga reports, and at the same time, we have ample contingency to prepare in case man na may sirang makina, if there's a need to replace yung mga makina or yung mga ganong issues. We have madali po tayong contingency para po mapalitan kaagad. We also have our Provincial Technical Repair Hub. So nabatian no si Attorney Salud Milagros Villanueva kung sa diin no sige pahayag niya ready, handang-handa na yan ang Commission on Elections Capiz for the May 12 midterm elections. And sa ginpahayag man niya no for the very first time compared naton sa last previous election no may ara iya subong sa provincial technical hub no kung sa diin maga-oversee kung may ara sa mga technical problem no sa mga makina o kung ng automated counting machine nato no kung ang mga ACM. So may ara ginaman ini yan sa ITs nga commission man no sang provider, and at the same time sang Department of Science and Technology kag sang DICT. So kumbaga interagency sa gihapon no ang para masiguro nga mangin matalunsay ang piniliay sa probinsya sang Capiz, and the same no sa bilog nga pungsod Pilipinas. And yan since may mga mountainous areas sa may Capiz, may ginpasiguro man no ang internet connection. This is although no nga sa time nga nagaboto ang ato nga mga botante, hindi man necessarily kinanglan ang internet. However, kinanlan ang internet sa pag-transmit o kung sa transmission sang election results. So ang internet nga ini gipasiguro ini no sang Commission on Elections sa Capiz agud nga hindi ini mangin problema. And suno kay Attorney Villanueva, hindi gid man no wala nila nakitaan nga issue ining internet connection sa probinsya sang Capiz sa transmission sang election results sa maabot no nga midterm elections. And in fact yan prior no sa piniliay may mga ginpang install no nga Starlink connection, and at the same time mga telcos providers
sa mga polling precincts no sa probinsya sang Capiz. So manang pinaka-latest yan no sa probinsya sang Capiz. Yes. Kag manami gid hopi no, at least gimpasalig man sang aton nga COMELEC, wala kita sa mangin issue no sa transmission natong titik kung kaisa hindi naton malikawan no ining balang mga halambalon man sang aton nga mga kauturan no in case nga madugayan sa pagtransmit no sang vote base may magaluntad no nga kamalamalahan kag maayo ini gin-assure no sang aton man nga COMELEC dira na sa Capiz nga this will never be an issue no dira sa aton man sa probinsya. Yes, and pamatian ta lang no, makadali lang yung mga last minute nga panumdum no sa Commission on Election sa probinsya sang Capiz. Regular na voting hours na 7 a.m. to 7 p.m. and you can still avail of the special lane for yung mga vulnerable sectors po natin. And at the same time, kasi syempre mainit po yung panahon, mag-hydrate po tayo, magbaon po tayo ng tubig and basically yung magtulungan po tayo because as far as lahat po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, not just the COMELEC na tumutulong para mag-administer ng elections po natin ay nagpa-promise po na isang credible at saka isa pong safe na elections. But then, and still, since this is a community effort, magtulungan po tayong lahat para ma-ensure po natin yung success ng elections po natin dito sa probinsya. And speaking of success, yan, suno kay Attorney Salud, no, may mga katapo sa militar naton, kag miyembro sa Capiz Provincial Police Office nga magasiguro sa kalinong kagkatawhay sa piniliay sa probinsya sa Capiz. Madamo kay nga salamat Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. There you have it mga abyan no, si Hope Torrechante ang ato nung Capiz beat reporter para sa pagdulong man no, sang pinaka-latest nga preparasyon sang ato nga Commission on Elections o COMELEC sa province of Capiz and at the same time na ang number of registered voters naton dira man niya sa probinsya. Manami mga abyan no, kay timi ara na kita sa mga troubleshoot no in case nga ang aton nga mga automated counting machine problema. Pero mga abyan no, sa aton diriya sa probinsya sang Iloilo, yung pasalig man no nga on top no sa sining mag-secure man no sa mga technical issues no sang aton nga ACM. May ara kita sa mga spare nga mga ACM sa aton kada LGU. So kung hindi kita magsala no, tigduha ini ang spare naton nga mga ACM. At manami according diri no kay Attorney Rainier Laison ng aton nga provincial election supervisor kung sa una mga abyan no, may ara sang technical issue ang aton nga mga ACM. Pinapadala pa ini no sa aton man nga Visayas Hub but subong no nga tuig may ara kita sang mga immediate nga mag-troubleshoot tap sa pagsiguro no nga madasig ang pag-response naton man or pag-responde no sa mga technical issues pasalig man niya sang aton nga COMELEC Capiz nga hindi mangin issue ang transmission. Sabay pa mga abyan no, sa mga kauturan naton, sa mga senior citizen naton, mga persons with disabilities no, sa mga luyag na mag-vote no sang temprano, pwede gid magabukas mga abyan 5 a.m. to 7 a.m. Pero for those naman nga sa mga senior citizen naton hindi gid makabugtaw no sang temprano, pwede sa gihapon ka mo maka-vote sa aton nga regular voting hours 7 a.m. to 7 p.m. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon sa aton mga abyan nga pagbalik. Makaupo din natin no, ang aton mga Project Development Officer sa Risk Resiliency Program sa mga DSWD6, si Ma'am Joy Ann Catherine Saldibi. Magakuha kita mga abyan sang update sa pagpatuman sang Project Lawa and Binhi. Iti padayon no, ang paghiwad sang cash for training at cash for work sa aton man nga mga project beneficiaries.
diri sa Western Visayas. Makaupo natin mga abyan si Mama Joy Ann sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan nagubras ang 3 gigs loss ang nagligad na pandemya. Amon na waay nagputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, wa ay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, wa ay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abante Bisna Party List, Dear Amad in Cebu City. Paid by Ben Hogan and Saran, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:23 sa hapon. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kakaupo ninyo, Marian Grace Ereñata. Sa mga kauturan natin mo nga ulihin na katsyon, kanina mga biyan nagkuha kita sa nga report. Update no sa aton man na COMELEC na kahandaan man dira sa probinsya sang Capiz para sa palaabuton naton nga pinilian sa Lunes, Mayo 2. So ready ng aton nga COMELEC. Kahapon mga biyanog ginhiwat ang aton nga final testing and sealing sa bahin dito yun no, sa Rojas City sa Schools Division Office of Rojas City naton. Ang mga abyan sa nakita lang issue no sa ginhiwat na final testing and sealing hindi nga common no nga mga papel pero according diriya sa aton nga SDO Rojas City isulba ini mga abyan sa adlaw sang pinilian reminding no sa aton nga mga botante na hindi gid no pag piloon ang ilang nga balot. So we are looking forward sa kaman dinalag-on no nga pinilian sa Lunes. Sabay pa no ang magadaog no nga mga kandidato naton. May ara gid plano para sa aton nga mga Pilipino. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:25 sa hapon. This time mga biyan kagto kita update na sa pagpatuman sa Project Lawa and Binhi sa Western Visayas. Ilan na ka mga local government units o kung mga project beneficiaries ang nakapaidalon sa Cash for Training and Cash for Work. Yari mga biyan live sa aton nga Zoom ang aton nga Project Development Officer 3 sa Risk Resiliency Program. Ang focal no, sa Disaster Response Management Division sa DSWD si Ma'am Joy Ann Catherine Saldibi. Ma'am Catherine, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, kag maayong hapon man sa tanan nga nagapamati subong sa aton. Kag kabaitan nga kung ano man ang ma-discuss naman sa Risk Resiliency Program for Project Lawa and Binhi. Makahibalogid ang aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas sa maayong mabulig sang aton nga Project Lawa, especially diri sa Region 6 Western Visayas. Yes, I know Ma'am Kath, no, sa ako kamo sa pagpatuman man sang aton nga Cash for Training and Cash for Work no sa nanungay tunghay man nga local government units diri sa Western Visayas. But thank you so much no for saying yes sa siniman nga interview. So antes na to Ma'am hibaloon no kung pila na ka mga project beneficiaries naton or partner beneficiaries naton no naka-avail sa nga Cash for Training and Cash for Work. For the information sang aton nga mga tagpalamati, ano bala ini Ma'am Kath ang Project Lawa and Binhi? Yes, Ma'am Grace, no? Sorry, git nagdadulot-dulag ako subong kay ari ako sa probinsya sang Antique kasama nga ongoing
catch-up planning sa amon madiri nga mga LGU involved sa aton nga implementation. By the way, no, for the information of everyone, ang atong Project Lawa and Binhi, nagsugod din ni sang pilot implementation niya diri mismo sa probinsya sang Antique, kung di nakusubong. So, nagsugod din na sa tatlo ka LGUs sang 2023, kag nagpadayon kita 2024 as subong nga 2025. Actually, medyo baby pagitino nga atong implementation sang Project Lawa. However, nagapati kami nga ang implementation sa sini nga project, madamo na ang nabuligan nga partner beneficiaries. So actually very common sa aton nga ang aton nga mga beneficiaryo ginatawag lang naton in common language or in English nga beneficiary lang. But to us, sa implementation sa sini nga proyekto, ginatawag naton ang aton nga mga kauturan nga na-involved diri as partner beneficiary. Kay man gusto namon nga involved sila, may inclusivity kita, may engagement kita. That's why gintawag siya namon or gintag siya namon as partner beneficiary. So kaupod sila naton sa pag-sustain sang project sa aton nga implementation for the Project Lawa and Binhi, or also known as the local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Actually, ang purpose gid sinino sa aton nga Project Lawa and Binhi diri sa Region 6 and all over the Philippines. Actually, hindi lang isa sa Region 6, madamo man kita nga ibang nga rehiyon nga ginimplementaran sa sini nga proyekto. So, ang aton goal diri is para mahatagan naton sang income support ang aton nga mga kauturan, especially ang ara sa informal sector or vulnerable sector man. Ang aton mga kauturan sa LGBT, ang aton mga farmers, fisher folks, and other eligible partner beneficiaries nga pwede ma-involve sa aton nga implementation. And of course, ang aton nga modality diri sa implementation through cash per work and cash per training. So, ang implementation, ang iyang duration sina is 20 days. So, may ara kita 3 days ma'am nga ginahatag nga cash per training sa aton nga mga partner beneficiaries. Dala na dira ang pag-orient sa ila. Ano bala ang purpose ng Project Lawa? Ano ang mabulig sini? Ano ang purpose sini sa aton nga community? Ano man ang purpose ni para mas mahagan-hagan nato ng epekto sa climate change. Kaya actually, this is under the climate adaptation and mitigation. So gusto nato nga makabuli kita malesen ang impact sa climate change diri sa aton nga rehiyon kag sa bugos nga Pilipinas. So ang 15 days naman magadlagan ina for the regular implementation gid or ginatawag na naton nga cash per work. So 15 days ina ang duration, day 1 as sa day 15. And ang last 2 days natin para makompleto ang 2 days, ano lang last phase na ginatawag namon nga sustainability strategy or the last stage na, stage 3 na ang tawag namon. So sa 2 days na dira naman namon ginadiscuss kung paano naton matudloan ang aton mga partner beneficiaries nga mapasanyod or masustain naton ang project. Kaya syempre, balaan mo natin tanan, may ara kita ibang nga mga proyekto sa mga nagliligad pa nga tapos bayad sa ating mga beneficiary, mapabayaan na lang. So, ma-compromise ang meaning sa ating implementation. That's why we are very eager nga sa last 2 days na sa ating implementation, mapaichindi natin sa ating mga partner beneficiaries nga importante, gid bala nga masustain ina nga proyekto. Kay man, hindi malang niya para sa amon as DSWD employees, iniya para gid sa aton ng mga kauturan nga nagakakinahanglan sini kay man sila man mismo ang magabenepisyo sa aton nga proyekto nga Project Lawa and Binhi. Kaya syempre first for the Project Lawa itself, we know nga ini para sa water sufficiency. So ang amon nga diri nga pamaagi diri na para mahatagan natin sa economic value ang aton nga Project Lawa. So nagapangayo kami sang fingerlings, or actually we have this agreement between the BFAR 6. So partner namon ang BFAR 6 sa paghatag man sa mga fingerlings sa aton nga mga partner beneficiaries nga ibutang nila sa ila nga mga lawa or sa mga nakutkot na nila nga kung diri sa aton sa common dialect natin ginagamit siya natin as punong. Pero pwede man siya natin i-consider as water impounding. So as to the binhi naman nga aspect, so ang aton naman dira is ang aton nga mga vegetables. So actually ma'am, ang aton nga mga harvest dira dili naman yan ang best practice ya sa probinsya sa Antique. Ang ilang mga harvest sa Project Binhi nila ginagamit nila para sa feeding program sa mga estudyante dere. So hindi lamang siya mag-focus sa water sufficiency, but of course sa food security mismo sa aton ng mga partner beneficiary, and of course ang sa bilog man nga community kung diin nahampong ang aton nga Project Lawa and Binhi. Yes. Ma'am, and by the way, ma'am, sige.
And by the way, ma'am, ang aton nga implementation for the Project Lawa, gusto yun ni i-highlight no ang aton nga SDG or the Sustainable Development Goal. So as mentioned, syempre number 1 gidira ang no poverty, ang number 2 naman nga SDG, gina-highlight man naton ang zero hunger. Of course, ang number 13, climate action, since we are under the adaptation and mitigation para ma-lessen natin ang impacts ng climate change. And the number 17, of course, is the partnership for the goals. So, ang manang focus natin, ma'am, ma-address natin ang pati SDG nga na-mention. Yes. Ma'am, as of now, pila na ka mga local government units naton ang miara kita sa nga sites for our Project Lawa and Binhi? Actually, ma'am, for this year, may ara kita allocation for 24 ka LGU, ma'am, all over Western Visayas. So, may mga ongoing na kita nga cash for work Cebu. Pag may mga natapos naman kita nga mga cash for training, no? So, actually, sa pinakauna nga nakatapos, gid ma'am, sa aton yung implementation as the cash for training, as sa cash for work na is the LGU Barbaza, there is Antique. So, natapos na nila ang implementation. So, for other provinces naman, ma'am, iara man kita ongoing ang mga implementation. But as to the summary na lang, ma'am, we have 5 provinces nga involved sa sini nga implementation. Ang probinsya sang Antique, probinsya sang Guimaras, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Negros Occidental, and of course, ang probinsya sang Capiz. So, for Guimaras naman, ma'am, iara kita dira isa ka LGU nga na-involved sa aton nga implementation, which is the municipality of Sibunag. So, sa Negros Occidental naman, ma'am, iara man kita dito, Calatrava, Escalante, San Carlos, Tuboso, Candoni, Hinubaan, kag Sipalay. And for Capiz, may duwa kita dira nga involvement LGU, Cuartero, kag Dao, Capiz. For the Iloilo naman, ma'am, we have Ahoy, Pasi, Batad, Estancia, San Dionisio, Lamari, Miagao, and Tubungan. So for Antique, ma'am, as mentioned ko na kanina, nauna na si Barbaza. Tapos, may ara man kita, ma'am, sa San Remigio, sa Sibaste, sa Sibalom, sa Pandan, kag sa Colasi. So for a total of 24 LGU, ma'am, sa aton nga implementation this year. Bali, ma'am, ang 24 nato na for this year lang, for sa mga nagliligad, halin sa 2023 or 2024, mga pila na siya, ma'am? For 2024 namon, ma'am, may ara man kami na implement na sang nagligad na tuig. So for the total of mga 19 LGUs kita, ma'am, sa 2024. Kag ang pioneer or ang pilot natin yung implementation, ma'am, nga gin-implement diri sa probinsya sa Antique, 3 ka LGU ang na-involved sa to, ma'am. Yes. Ma'am, curious ako, no, paano gina-identify, no, ang amangin na project sites ng ating nga Project Lawa and Binhi? Iti, for example, no, kung sa iban nga LGUs, basi gusto man tani nila. Pero ano ang mga criteria natin sa pagpili, no, or pag-identify sa mga LGU natin? Yes, ma'am. Actually, for the identification of our LGUs for the implementation, ma'am, ini, ma'am, nag-sandigid, ma'am, no, sa identification sang DOST Pag-asa Climate Outlook kung sino ato nga mga LGU maapektuhan sang matabo nga El Nino kag La Nina phenomenon. So for this year, ang projection sa aton nga Climate Outlook under DOST Pag-asa, magasulod ang La Nina sa aton. So amo ini ang mga nanari-sari ng mga LGU nga na identify nila nga mas maigo gid sang La Nina naton. And of course, ma'am, amo manig nga mga LGU, ma'am, ang miara sang mga higado or mga kauturan naton nga mas nagakinahanglan gid sa bullying or mas damo ang vulnerable sectors sa nga mga LGUs, ma'am. Yes. Kung madumduman ko, ma'am, no, sa ang reason behind nga ano obra makita sa Project Lawa and Binhi for El Nino phenomenon. So even wala na, no, sang El Nino phenomenon, La Nina naman ang ginapreparahan naton. Yes. So magapadayon ining project naton. Yes, ma'am. For last year, actually, ang main focus gid sa dito, ma'am, is the El Nino. Yes. Kay na-experience gid naton, no, ang hagupit gid sang El Nino last year. So amo po ang mga identified LGUs namon last year. Sila gito ang mga naigo gid na dragid kaayong ilang mga area. That's why we are very serious sa pag-implement sadto sa Project Lawa and Binhi last year. And makita ang impact sini sa community naton. That's why this year
magpabayon gyapon ang programa kag napondohan siya sa gihapon. So this year sa Laninya naman ang focus. So amo ni ang mga LGUs na nga nakita ni DOST Pag-asa nga mas maapektuhan subok. Yes. And as of now, ma'am, no, kamusta na ang implementation naton? Kamusta ang monitoring naton sa mga previews na naton, no? Nga mga LGUs nga beneficiaries sa siniman nga Project Lawa and Binhi? Yes, ma'am, for the implementation, actually, so far, ongoing, and not to brag man no, sa aton nga Project Lawa and Binhi, but I am really happy and proud sa amon nga team sa implementation. We have our provincial focus, ma'am, sa kada probinsya. May PDO1, kita kag PDO2 nga assigned dira. So, last around April, ma'am, nagkadto kami sa City Hall. Bilog na siya, ma'am, nga region sa region sa Visayas kag sa Luzon ang nag-attend dito. Yes. And we are very happy nga sa Region 6 ang ginawardan, ma'am, sa best practice for the implementation of Project Lawa and Binhi for 3 following reasons. Number 1, ma'am, nakakuha ito sa best practice kay man si Project Lawa and Binhi sa Region 6, ma'am, naga-practice nga ang gina-harvest nga gulay or mga vegetables natin from the Binhi Gardens or Binhi sites, ginapa-feeding program natin. So, isa na sa nanging best practice. Ang ikaduwa naman, ma'am, is nagagamit kita sa social media engagement. So, mas ginapasanyog namon, ma'am, ang pagtalapta sa implementation sa Project Lawa and Binhi through sharing and posting, ma'am, sa mga Facebook sites sa aton yung mga partner beneficiaries, partner implementing offices, and of course, sa BSWD Western Visayas nga page. Kada ikatatlo, ma'am, is ang pag-partner naton sa PCIC, or the Philippine Crop Insurance Corporation dito sa Negros Occidental, ma'am, sa ating implementation sa Project Lawa. So, meaning, ma'am, ang mga lawa natin dito, iba natin yung mga existing na lawa dito last year, insured sa, ma'am, kaya nakapartner kita sa Philippine Crop Insurance Corporation. So, amo na ang tatlo karason nga nang best practice ang aton nga Region 6 Western Visayas. So, ang implementation natin, ma'am, sa subong, sige-sige gid ang pag-monitor sa aton yung mga project development officers on the field nga na-assign namon. And so far, ma'am, ang iban na nagtapos ni subong, we are just waiting for the matapos ang election for us to move forward naman for the payout, ma'am, sa aton yung mga partner beneficiaries na nakatapos na kag nakakompleto na sa documentary requirements na. Yes. Amo na tani ako nga next question. So stop kita anay sa aton man nga cash for work or kung pag-release no sa aton man nga assistance or monetary assistance no in line sa cash for work and cash for training nato or sa Project Lawa and Binhi because of our election. Kay may 10 days kita. Nga baning. Yes, ma'am. That's correct, ma'am. So, for now, on hold anay kita for the payout of our cash assistance na sa mga nakatapos ng mga partner beneficiaries. So, it is best and safe for us to resume na lang, ma'am, after the election. So, we are working on it na already, ma'am. Ginahulat na lang naman, ma'am, na makompleto kag masubmit ang mga documentary requirements sa mga LGUs na makatapos or natapos. Yes. Ma'am, kaya naging-mention ko no, paano ma-identify ang aton nga LGU bilang beneficiary man no, or sites ng aton nga Project Lawa and Binhi. But for our partner beneficiary, sino ang nagapili ini sa ila, ma'am? For our partner beneficiaries, ma'am, may validation kita nga nagakatabo on the ground, of course, with the presence of our MSWDO and CSWDO nga mga staff. Of course, ang aton nga MSWDO or the MSWD officer mismo nagaupod man dira sa validation. So, halin sa barangay, ma'am, mahatag kita sa lista sa mga qualified and eligible partner beneficiaries na gina-assess na sila, ma'am, upon validation. Naga-base man kita, ma'am, sa ginhatag nga guidelines ng Project Lawa and Binhi, no? And with that, gagamit kita sang PACE or the Family Access Card in Emergencies and Disasters. So, dira na ang validation nagakatabo. So, ang aton nga beneficiary dira is 1 per family na pwede nga maka-avail. At syempre, dapat ara sila na belong sa vulnerable, marginalized sector, ma'am, na yun mention sa aton nga guidelines for the implementation. Yes. For our walang gutom, ma'am, no, exempted or hindi pwede maka-join dira ang mga 4-piece beneficiary natin. But for our Project Lawa and Binhi, wala kita exemption nga, for example, beneficiary sila sa isa ka programa sa DSWD. Actually, ma'am, on our part of the implementation of Project Lawa and Binhi, we are very welcome, ma'am, magpasulod sa mga
kauturan naton as long as eligible sila, ma'am. So actually sama sa mga priority namon, ma'am, no, for the validation of the partner beneficiaries ang mga 4Ps naton ng mga kauturan. Of course, kay syempre identified na gid sila nga mas sila nga kinahanglan, and of course mga graduating 4Ps man naton, so may ara gid ma'am gina-involve naton sila. Pero syempre hindi lang, ma'am, na sila nga amo lang ang focus naton, may ara pa kita mga farmers, fisher folks, and other vulnerable sectors like the LGBTQIA, mga solo parents. So gina-assess gyapon siya, ma'am, sa aton nga MSWD or CSWD. Yes. Klaroon ko lang, ma'am, for 2024, binangin na partner beneficiary ikaw pagka next year mangin partner beneficiary pagid. Sa amon abi, ma'am, sa Project Lawa and Binhi, so ang gusto abi sa amon, ma'am, sa central office is masustain ang project. So sa amon niya, ma'am, okay lang niya, ma'am, nga mag-repeat kita partner beneficiary or sila gyapon to ang balikan naton as long as nakita naton, ma'am, nga active sila gyapon, ma'am, sa pagbulig sa paspanyor or pag-sustain pa sang aton nga Project Lawa. And ano ang common nila, ma'am, nga ginaubra, no, sa aton sa Project Lawa and Binhi? Yes, ma'am. So for the mode of work naman niya, ma'am, sa aton nga implementation, so mostly, ma'am, sa aton nga pagsugod, ma'am, is may ara kita, ma'am, nga gina-prescribe kita nga dimensions ang aton nga lawa or the Project Lawa itself. So may ara kita dapat, ma'am, sang 500 square meters na kalaparon sang lawa or amo na ang kutkuton sang aton nga mga partner beneficiaries, ma'am. Kag ang kadalumon sina dapat hindi magdubo, ma'am, sa 2 meters. So it's either pwede siya mag 1.5 to 2 meters ang kadalumon. Syempre, ma'am, if ever nga magbutang kita in the future sa ating nga fingerlings or the tilapia. So we need, ma'am, the prescribed man nga kadalumon para mabuhian natin dira ang ating mga fingerlings. So ina, ma'am, mano-mano nga pag-aubrahon sa ating mga partner beneficiaries sa sulod sang 15 días. And we want to clarify also, ma'am, nga gabaton man kami, ma'am, sa senior citizens. However, dapat may ara kita, ma'am, sa medical certificate nga kaya pa nila mag-ubra. Kasi syempre, ma'am, ang aton nga ubra is very physical. Yes. So kinahanglan nga ang aton nga mga senior citizens may ara sila i-declare sa amon nga physically fit pa sila to work sa aton nga Project Lawa. And for the Binhi naman, ma'am, same man, ma'am, nga dimension, 500 square meter man, ma'am, nga para makaubra kita sa aton nga garden. Or may ara man kami mag-iba ng mga school-based garden. So may ara na ng mga existing nga mga garden ng eskwelahan. Gina-rehab na namon, ma'am, or gina-reconstruct para mas mapanami pagid kag mapadamo pagid ang itanom nato dira ang mga produkto for the Project Binhi naman niya. Yes. Sa ato, ma'am, Project Lawa, sino ang nagapanag-iya sa nga sini nga lupa nga ginakutkutan nato kag ginabutangan nato, no, sa Lawa? For the ownership naman, ma'am, mostly gid, ma'am, sa amon nga case sa implementation, ang aton nga tag-iya sang duta, kung hindi siya school-based, syempre given naman ang mga school ang tag-iya. Kung dili naman kita yung sa Lawa, nga makutkot dito sang Lawa, mostly gid, ma'am, or majority, ma'am, sa mga tag-iya sina is mismo ang mga member man naton nga farmers or ang mga ga-join nun bala, ma'am, sa aton implementation nga partner beneficiaries naton nga farmers. So ang kakatabo dira, ma'am, may ara lang kita deed of usufruct nga ginapapermahan sa aton nga mga partner beneficiaries after the implementation or prior pa lang gani nga matapos, antes pa bala matapos ang aton nga implementation to acknowledge, ma'am, sang kasugtanan nga ina ipagamit sang owner sa aton nga mga beneficiary para ma-sustain ang Project Lawa and Binhi natin. Yes. Ma'am, sa 24 naton nga LGUs for this year, tanan na ini naka-start na kita or may ara nga sa later part pa kita mag-start sa Ilaya? Actually, may ari kita diri iba, ma'am, no? Hindi ko na pag-mention kung ano siya nga mga LGU nga wala pa nakasugod due to sa arising issues man, ma'am, especially mga challenges man natin sa implementation. May masulod pa nga election and other concerns pa, ma'am, no? Yes. So may ara kita nabilin pa, ma'am, nga pipila na malang ka mga LGUs ang wala pa naka-implement, pero as to the majority, ma'am, mostly subong ongoing na kag manugtapos na gid ang iba naton nga LGUs. So may gamay na lang gid, ma'am, mga LGUs, especially diri sa Antique, may ara pa man kami nabilin nga wala pa naka-implement, pero tapos nakita sa site validation, ma'am, sa aton nga mga project. Yes. Ma'am, and after sang aton nga election, diin kita ang target naton mag-start sa pag-payout naton? For that information, no, I'm sorry, pero medyo confidential. Okay. Information, no? Yes. I am not allowed to share an information
since syempre Sa may security, involvement yes, kita yes. dira sang cash assistance sa aton yung mga partner beneficiaries. Yes. So, we will check, ma'am, for the update. But as to the coordination naman, ma'am, ano man kami, ma'am, very close man ang coordination naman with the LGU kung sino ang mag-auna for the pay. Yes. And lastly na lang siguro, Ma'am Kat, no, ang imong mensahe sa aton man no, nga mga partner beneficiaries ang Project Lawa and Binhi. Yes, ma'am. Thank you. So, for the implementation of our Project Lawa and Binhi, as the regional focal of Project Lawa and Binhi sa Western Visayas, I'm very happy and proud gid nga ang aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas very mapisan gid no. Gusto din nila nga mapasanyog pag niya ang pag-sustain sa aton nga Project Lawa and Binhi. That's why sa central office amo na siguro nga wala man nagaduwa sa paghatag sa aton sa allocation para mapadayon ng aton nga implementation. So I hope sa mga amon nga beneficiary or partner beneficiary subong nga tuig at sa mga nagliligad pa nga tuig gabay pa nga may nabulig ini sa inyo or may mabulig pagid ini sa inyo, hindi lamang sa mga pamilya ninyo kundi pati na sa aton nga mga community as we address food security and of course the water sufficiency man sa aton nga community diri sa Western Visayas. Kagkabay pa, halungan naton ang ini nga implementation para mas madahalo pagid nga LGU ang mahatagan naton sa mga maabot pagid nga mga tinuki. Yes. With this, Ma'am Kat, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo sa liwato nagapasalamat gid sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon kag sa amon man nga mga tagpalamatian. Hopefully, hindi ining last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madama nga salamat, ma'am, and halong dira no sa probinsya sang Antique. Yes, Ma'am Grace, thank you so much, ma'am. On behalf of our Regional Director, Arvin Olazo, and our Division Chief, Ma'am Erlene L. Garcia, thank you so much gid sa inyong invitation para mabalance ang tanan ang Project Lawa and Binhi. God bless, ma'am. Yes, thank you. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyano, si Ma'am Joy Ann Catherine Saldivi, ang ating nga Project Development Officer 3, ang ating nga focus sa Resurgency Program, Disaster Response Management Division sang DSWD 6. 24 LGUs, mga biyano, ang target naton nga sites no for our Project Lawa and Binhi subong nga 2025 diri sa Western Visayas. Ang iban sa ila naka-start na nun sa pagpatuman sang cash for training at cash for work. So aton mga biyano nga Project Lawa and Binhi as mentioned kaina by Ma'am Kat no ginapatuman ini siya or ang modalities nato no pinaagi sa cash for training at cash for work para ano nga ti mapasangkad ang adaptive capacity man niya sa mga pamilya diri sa aton sa Western Visayas na vulnerable sa socio-environmental risks. Napakanagan man no ang kakulang problema naton sa pagkain. Sa una mga biyano ang reason bangod sa El Nino phenomenon according kay Ma'am Kat no so ang La Nina na so na-identify ini mga biyano basement datos ang aton nga DOST Pag-asa kung sino nga mga LGUs na apektuhan sang La Nina. Kabay pa no sa aton nga mga partner beneficiaries kabay pa no kung kamo matumod no bilang beneficiaryo sa sininga programa alungan gid kabay pa hindi naton ginipaggamit para sa iban nga bagay kag sa aton man no nga mga identify sang aton nga mga partner beneficiaries. Let us identify sino gid no ang yara sa vulnerable kung ang nagakinahanglan sang siniman nga assistance. Although nga ti kinahanglan anay nimo nga mag-upra o kung magpaidalom sa training pero dako nga bulig ini mga biyano in case nga ikaw ya ang mapilian na isa sa mga partner beneficiary o beneficiary. Kapareho man ini no sa iban pagid naton nga mga programa man lang sa DSWD but of course no sa iban pagid naton nga mga ahensya sang gobyerno.
Kabay pa nung ang mapilian nga mga benepisyaryo ang mga nagakinahanglan na malapit ikaw sa luwag. Ikaw na no ang pili. Kung ati bisan hindi nimo kinahanglan o mo kilala ikaw. Ikaw ang pili ko. Aga pa mahuya-huya man kita no. Kasi may iban pagidya nga mas nagakinahanglan sa atin. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:52 sa hapon. Sa liwat no kay Ma'am, mo gid nga salamat sa information no kag time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kabay pa no for year 2025, kabay pa nga mangina madinalag-o kay successful ang pagpatuman naton sa Project Lawa and Binhi sa 24 pagid naton ka or sa aton nga 24 local government units. Mga be, wala na kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. Madamo na lang gid salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon sa mga nagiso sa ila radyo sa 585 AM kag sa mga nagilantaw sa aton nga Facebook Live. Madamo gid nga salamat. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga ben, ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo